Okay, mga kamatis, mga kaibigan, Franklin Miano content muna tayo for today's video. Grabe, minsan ka na nga lang pupunta sa mga pages ni Franklin Miano, makakakita ka pa ng ganito. Meron kasi siyang groups called Lazy Genius Club. Ewan ko, tinatao pa ba yan? Parang wala na siguro eh. Pero nakakagulat lang kasi, may mga naniniwala pa rin. And these are the things na kaya pinagpapatuloy natin yung debunk kasi kawawa naman yung mga taong maniniwala dito, okay? Sabi niya dito, let's all imagine this scenario. Okay, isa kang 14 or 15 years old na gustong pasukin ng freelancing world. Doon pa lang tapos na dapat yung argumento eh. Kasi I was reading yung mga teka, asan na ba yun? Nagbabasa ako kanina and nabasa ko na hindi pala gano'n kasimple na magtrabaho ang isang bata. Actually, merong strict laws, ayan o, Childhood Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination. Nakasulat dito yung kung ayan o, employment of children. Ayan. Children below 15 years old of age shall not be employed except, kita nyo, so alam mo yon hindi alam mo eksakto 14 years old ang sinabi dito eh. So hindi pala ano yan, hindi pala ganoon kasimple yan eh, 'di ba? Directly under works directly under the sole responsibility of his and her parents or legal guardian and where only members of his families are employed. 'Di ba? Provided however, so kailangan pala alam ng parents mo na at the very least na maggaganito ka. And who in their right mind, mga kamatis, mga kaibigan, will allow their child na pumasok sa freelancing, di ba? Labo niyan, men. So hindi pala pwede na kung ikaw ay bata, papasok ka lang kasi gusto mo, di ba? And who in their right mind sa freelancing world ang kukuha sa isang bata? Doon pa lang sa legal implications nito, talo na tayo eh. Sabi nga nila, pinopromote daw nito yung child labor. Actually, 'di ba? Kasi yung pag 14 to 15 years old ka kasi, there is actually a specific thing that is happening in your body. Kuha nyo. Nag-puberty nyo pa lang yan. Nagde-develop pa lang yung utak nyo dyan. And we will talk about that for today's video. Kasi ito yung mga tao na ayaw nila sa school eh. So hindi nila na cover or hindi nila naaral yung human development, which is very important. Kasi alam niyo siguro yung sinasabi nilang mindset, 'di ba? Yung mindset na yan kasi it happens through stages. Of course, habang ang traditional wisdom dito, habang tumatanda ka, you get wiser. Okay? Kasi you get to experience life as you get older. Ganun yun eh. Now, if ganito, pero if 14 to 15 years old ka pa lang, sinimulan ko to, niwala, medyo may mali doon kung doon mo ilalagay siya. And we will talk about that dahan-dahan kasi I wanna show you guys yung psychological and yung physical aspect ng paglaki ng isang tao. Importante yun. Basic yun, man. Pero hindi mo alam kung paano magsasucceed ka dito at napanghihinaan ka ng loob kasi feel mo sobrang bata mo pa. Hindi ka lang sobrang bata dyan. Bata ka pa talaga. Hindi mo dapat iniisip yung mga ganyang bagay kasi as per our laws, your parents should be the one responsible for you. Hindi ka pa naman emancipated 18 years old yung ang tanong, ano yung gagawin mo para matupad yung pangarap mo na financial freedom at the age of 18 years old? Wala. Alam nyo kung bakit? Una muna, let's talk about the practicality of this advice. Look at how many 14 to 15 years old ang nagtatrabaho. Napaka-konti niyan, if not wala. Kasi yung mga 14 to 15 years old, they are experiencing what we call puberty. Alam niyo yung puberty na yun, they experience a lot of hormonal changes in their body. Okay, yung mga lalaki, nagkakaroon sila ng nagde-develop yung katawan nila into, yung iba tumatangkad, yung iba mas nagde-develop yung kanilang
tumatangkad yung iba lumalaki nagkakaroon sila ng, more yung secondary, sexual characteristics nila nagde-develop na rin dun, pati sa babae gano'n din. Yung boses nila nag-iiba, 'di ba? So, ano pa lang 'yan, transitionary period pa lang 'yan from a child to an adult. Ito yung tinatawag nating adolescence phase na tinatawag. That is the physical nature of things. Okay, yung hormones nila ay nagshushoot up. So ang nangyayari diyan, yung mga since mataas yung hormones nila, since at whack yung hormones nila, kaya nagkakaroon ng tinatawag na teenage angst. Kasi 'di ba pagka teenager ka mas mas unstable yung iyong yung ugali mo, mas nag-aaway lagi kayo ng parents mo, 'di ba? Kasi nga you want to you are more hindi ka risk averse niyan eh. Or mas risky yung behaviors na ini-exhibit mo because of your hormonal changes. Gano'n lang kasimple 'yun. Of course hindi niya alam 'yun kasi hindi naman nakapag-aral eh. Di importante sa kanya yung diploma, importante sa kanya diskarte. But these things na human development na 'to is very important. Kasi if I was the employer, would I get, anong pipiliin ko, yung 14 to 15 years old na zero work experience, or would I get someone na 22 or 24 years old na ang mindset na sa buhay is, kasi tapos na ako mag-aral is magtrabaho. Kuha nyo, dun pa lang sa idea na yun, dapat alam mo na yung alam mo na yung tawag dito, kailangan mong hanapin eh, 'di ba? Tapos psychologically speaking naman, we can look at the framework ni Erik Erikson. Ano ba 'yan? Ayan, ni Erik Erikson. Nasaan na ba 'yan? Eto, andyan sila. Ayan. So, since nasa adolescent stage pa tayo, nasa stage 5 pa lang tayo, ang sinasabi ni Erik Erikson dito, yung mga adolescent na tinatawag, yung 14 to 15 years old to be more specific, meron pa silang identity crisis niyan. Kinikilala pa lang nila yung sarili nila. Who am I in this world, 'di ba? So, alam mo 'yon, so importante dito yung guidance ng magulang to help them know who they are, kung ano yung gusto nila paglaki. Gets nyo? That's why you need, sa ganyang edad, you need yung tinatawag nating role model. Sino ba yung magandang role model mo? Eto, na at the age of, nabebentahan ka ng course. Nagbebenta pa rin ba ng course to hanggang ngayon? Franklin Miano, give it up. Wala na po. Patay na. Alam mo yon, ayun yung resulta ng debunk. Okay? It's over for you. Alam mo, gawin mo, kaysa magpo-post ka ng ganyan, bumalik ka sa eskwela. Tapos intindihin mo kung bakit hindi maganda na i-promote mo sa kabataan ang magtrabaho. Kasi these are the years that they should be developing their character or developing their identity. And kasi nga, dapat isabay nila yun eh. Bukod sa paghahanap nila kung ano ba talaga yung gusto nilang maging sa buhay nila, they need better role models in their lives. That's why importante talaga yung guidance ng magulang doon. Kasi kung yung magulang mo hinahayaan ka magtrabaho at 40 to 15 years old, hindi nila ginagawa yung responsibilidad nila sa'yo, maybe these are not good role model parents. Tas pupunta sila sa iyo, nakala nila ang sipag-sipag nila when in fact it's very harmful to their development na isabak mo na sila sa trabaho at a very young age. Ayan, 'di ba? Pero yung mga nag-iiba pa lang yung boses mo, pumipiyok-piyok ka pa lang kasi ganun eh, 'di ba pag nagde-develop yung katawan mo, nag-iiba din yung boses mo from bata. Pumipiyok-piyok ka tapos sabay naghahanap ka na ng trabaho, no? Ay nako. Life is not just about getting what you, alam mo yun, kasi eto kasi si Franklin Miano, sinimplify nila yung buhay into just getting money. Of course, siya kasi, natisod niya kasi yung yung tawag dito, yung, ano yung natisod niya, itong,
dun sa course niya nakabenta siya ng sandamakmak, eh. Pero yung 10 businesses niya kamustahin niyo lahat yon. Kamusta yung ano, yung Phenomenal Clothing Line, yung mga clothing line niya, 'di ba? Baon na sa limot, o yung 10 businesses niya kasi it's so easy to say that you have 10 businesses. What is hard to say is your 10 businesses even successful? Oh, 'di ba kasi yun yung isang bentahe niya? Anong nangyari doon, 'di ba lubog lahat sa lupa? So gets nyo, mga kamatis, mga kaibigan, ah, kailangan kailangan kasi talaga, sundan mo yung trajectory ng development mo as bilang tao. Nasaan ka na during that time? Pagka mga 24, 25 ka na, pagkatapos mo mag-aral, or even if you are done with high school, tas gusto mo na magtrabaho, yun, pwede pa natin pag-usapan yun, eh. Pero as long as there is someone who is willing to help you in your development as a human being, pinag-aaral ka, minamahal ka, binibigyan ka ng magandang tahanan, keep on developing first. Walang masama doon. Okay, parang si Franklin Miano, pinag-aaral naman niya ng parents niya, eh. Siya yung may ayaw kasi yung values niya, somehow is misconstrued sa pera. O kita mo ngayon, di na makabalik sa social media. Nag-a-attempt, pero wala, eh. Kada na lang magko-comment ka sa kanya, delete. And ang problema dito, Franklin Miano, for the rest of your life dito sa social media, people will always remember what you did a few years ago. Kasi doon ka sumikat, eh. Hindi ka naman sumikat because you are a lazy genius. You got famous because of doon sa diploma o diskarte na yan, and how you defended your position, which sucks totally. Alam mo kulang sa'yo character development. Yun lang naman yung sa akin for today, Gege, mga lord.